Magandang umaga mga kapatid. Ikinalulugod po namin ang inyong pagkikibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon ay dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Magsayo po tayo. Lulugod po namin ang inyong pagkikibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon ay dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Magsayo po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Sa pagdiriwang natin sa dakilang kapistahan ng Epifania o ang pagpapahayag at pagpapakilala ng Panginoon sa sangkatauhan, napakagandang ugali natin dito sa shrine sa unang linggo sa bawat buwan at ngayon sa unang linggo sa bagong taon ang pag-alaala na tayo'y mga bininyagan na isinilang na muli sa biyaya ng Diyos. Kung kaya't ang ating programa sa buong 2016 manatiling tapat sa ating buhay bilang binyagan. Nilinis sa kasalanan, inampon ng Ama, tinubos ng Anak, pinababanal ng Espiritu Santo. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, nilomong sa tubig na bukal ng buhay at nagpagdulot ng kalinisan, ang kalooban namin magkamit ng kadalisayan at ng iyong buhay na ibibigay sa mga hinirang. Inihiling po namin marapatin mong basbasan ang tubig nito na ngayon nais namin maulisik sa aming pagkatao. Ipagkaloob mong sariwain dito sa amin ang buhay na iyong binigay nung kami pinyagan at ipagsanggalang nawa ito sa tanang kasamaan ng aming buong katauhan sa buong taon na aming sinisimulan upang makatulog kami sa iyo ng may kadalisayan sa ipagkakamit namin ang kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo
kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang awit natin lagi na ang hope. Kyrie eleison, Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sana ang lahat nating mga kasalanan at tayo patubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ibinahayag mo ang iyong anak sa mga Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kalinlingan ng Panginoon.
Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang kalingningan, sa ningning ng iyong taglay na liwanag, iyong mga bansa, 10 na mga hari, lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tignan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae, karagdagang tila mga bata. Ang tanawin ito kung iyong mamamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdamin, pawang kagalakan, yaong madarama. Pagkat ang yaman niyong karagdagay, iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakaptan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Epa. At sa Seba na may darating silang may taglay ng mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kanya namang nililigtas
mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman na balitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay pinagkatiwala niya sa akin ang tungkulin ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito ay hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga Hentil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos sa iyo po tayo. upang sa poon sumamba. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo. Pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating noon sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang siya'y sambahin. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem ng Judea, tugon nila, ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda. Sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos magbihinan ng ganito. Humayo kayo, hanapin mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa Kanya. At lumakad na lang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng tala nakita nila sa silangan hanggang sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ganyan na lamang ang galak ng mga pantas na makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila, nagpakirapa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dalilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag silang babalik
kay Herodes. Kaya't nag-iba sila ng daan pauwi. Mga kapatid ko, ang mabuting balita ng Panginoon. Masipo po tayo. Ang salaysay na ating narinig ay isang larawan ng kabalikwaan. Magkabaliktad. Contrast sa wikang Ingles. Bakit? Sapagkat eto, yung mga tagalabas, sila ang unang naging bisita ng Mesiyas na isinilang. Yung nanggaling pa sa malayo. Sapagkat yung mga malapit ay hindi handa na ang isinilang ay tanggapin. Isa pa, yung mga pantas, ito yung mga hintil. Ano ang kanilang pinagbatayan? Yung kanilang nabasa sa kalikasan, liwanag ng tala, kanilang inunawa. Totoo, nang sila'y dumating na sa bayan ni Jesus, sila'y nagtanong-tanong. Handa nilang dagdagan anuman ang kanilang nalalaman. Hanggang doon lamang ang alam nila, kaya ito'y dinagdagan nung nakalagay naman sa kasulatan. Iyon sila. Ngunit yung mga tagaroon na nasa kanila na ang Biblia, alam nila ang nakasulat. Sila'y hindi naghahanap. Ang naghahanap ay yung mga tagalabas, yung walang Biblia. At yung may Biblia at alam ang nakasulat, sila'y hindi nananabik. Sila'y warimang hindi naghihintay. Ang mga tagalabas ay tuwang-tuwa nang sila'y ihatid ng tala sa kinaroroonan ni Maria at ng sanggol. At yung mga taga-roon, isang salita ang ginamit. Sila'y naligalig, sila'y nabagabag. They were greatly disturbed. Si Haring Herodes at ang buong Jerusalem. Napakalaki ng contrast. Itong mga natives, itong mga Jews, itong mga anak ng Israel, itong mga may banal na kasulatan, itong mga kalahi ng Mesiyas, sila'y sa halip na matuwa, nabagabag, naligalig. Bakit? At doon sa pagkatao ni Haring Herodes, sa atin ay nilarawan ni San Mateo kung bakit. Si Herodes ang nakaluklok na hari. Siya yung ikangay pinaburan ng emperador sa Roma na maghari sa Judea. At nang marinig niya, may bagong isinilang na hari ng mga Hudyo. Kalaban niya, kaagaw niya, karibal niya. Kaya siya nabagabag. Ang tanong ko'y, bakit buong Jerusalem nabagabag din? Mga kapatid, sa Salmo kanina na inyong inawit, doon ang susi. Itong hari na babasbasan ng Panginoong Diyos, itong bagong silang, siya ang makaririnig sa tawag ng mga dukha at naghihirap. Sila ang ipinadala upang ang bayan ay paglingkurang tutuhanan. At upang ito'y mangyari, siya ang tatayo para sa katarungan. Siya ang tatawaging prinsipe ng kapayapaan. Siya ang tatalima sa utos ng Diyos. Siya ang mamumuno
sa pamamagitan ng pagiging makadiyos kung kaya siya magiging tunay na makatao. Mga ginigilig, hindi lahat ay natutuwa sa pagdating ni Jesucristo. Hindi po. Nakalagay yun. Iyon ang ebanghelyo ngayon. Maraming hindi natuwa. Bakit? Sapagkat ang tao ay hindi lahat gusto ang katarungan. Maraming tao ang kanilang sariling kapakanan isusunod nila maski na ito paglabag sa karapatan ng kapwa. Maraming tao walang gustong kilalanin maliban sa kanilang sarili. Ang pinapanginoon ay ang sarili nilang kagustuhan. Kung kaya't ayaw nila na mayroong talagang sa kanilang gagabay, magtuturo. Gusto nilang pabayaan na lamang sila. At mayroon din katulad ni Haring Herodes, mga namumuno. Ang pamumuno sa kanila, ang pagkakaluklok sa trono, ito'y bilang parangal sa sarili, hindi bilang paglilingkod sa tao. Sa Salmo, kung inyong pagninilayan, pinabalikan, Salmo 72. Pinapayo ko sa inyo, may panahon kayo, buklatin ninyo Psalm 72. Basahin ninyong mabuti. At diyan, ano ang ibig sabihin ng pagdating ni Jesus, ng Mesiyas, ang anak ng hari? Ano? Siya ang mangangatawan sa kapayapaan, sa tunay na pagmamahal sa kapwa, paggalang sa karapatan at karangalan ng bawat isa. Siya yung makaririnig sa panaghoy at dalangin ng mga dukha ng mga naghihirap. Si Herodes, alam natin ang kanyang gagawin. Doon din sa 2 kabanata kung saan hinango ang binasa ngayong umaga, nang malaman niya na ang mga pantas ay hindi napaluko sa kanya, hindi na siya binalikan para sabihin sa kanya kung nasaan si Jesus. Siya nagalit. At ang kanyang utos, lahat ng batang lalaki sa kapaligiran ng Bethlehem, 2 taon pababa, patayin lahat. Ayaw niyang may kaagaw. Ayaw niyang nanganganib ang kanyang kapangyarihan. Ganyan siya. At ano ang kanyang pagkukunwari? Sabihin ninyo sa akin pag nakita na ninyo, ako rin gusto ko siyang sambahin. Hindi totoo. At lumitaw kung anong talaga ang gusto niya. Sabihin ninyo sa akin at nang maibuwag ko. Mga ginigilig sa ating ngayong mga Pilipino sa bagong taon 2016, tanong, talaga bang si Jesus ay gusto nating tanggapin? Siya ba'y magiging bahagi ng ating buong bagong taon? Tayo ba'y naghahanap ng katarungan, ng katotohanan? Handa ba nating igalang ang karapatan ng bawat kapwa simula na sa pinakamaliit? Sino ang pinakaaba? Ang mga sanggol. Sila ang una. Kayang-kaya ni Herodes patayin mga sanggol. Paano natin pinagsasamantalahan ang mga bata? Paano natin hindi naririnig paano tayo manhid sa maghihirap ng bayan? Wala ba tayong iniisipin kung di sarili nating ginhawat kapakanan? Sa sandaling ganoon, si Kristo nga ay hindi natin gusto na dumating. At itong 2016, magiging isang taon, hanggat maaari wala siya at nang hindi tayo mabagabag. Ngunit meron pang isang espesyal na mensahe ang salita ng Diyos. Ako'y natutuwa, ito'y nasa simula ng 2016. Sapagkat tayo sa Mayo ay maghahalal ng mga bagong mamumuno. Mga kapatid, pananagutan natin ang mga pinuno
kung paano dapat nila tayong pananagutan natin ang ginagawa nating pagpili. Mayroon bang mga taong malinaw na ang kanilang sariling kapangyarihan ang pinakamahalaga? Mayroon bang mga taong handang magsinungaling? Handang gumamit ng karahasan? Handang manipulahin pagsamantalahan ng bayan? Buksan natin ang ating mga mata. Makinig tayong mag-isip-isip tayo, magdasal tayo. Sino nga ba ang mga tao na makadiyos sapagkat sila'y makatao, makatao sapagkat sila'y makadiyos? Ang pananawagan ng ating mga obispo sa Second Plenary Council of the Philippines, ang kailangan natin para tayo maging isang bansa, makadiyos, makabayan, makatao, makakalikasan, ay mga mamumuno naman na siyang magiging halimbawa at huwaran, makadiyos. Sino yung mga politiko na ang batas ng Diyos ay handang isang tabi sapagkat mayroon silang ibang programa? Sino yung mga politiko na alam natin sanga-sanga ang dila, puro kasinungalingan at pambubola? Sino yung mga politiko na alam nating kapit-tuko sa kapangyarihan? Pinaiikot na lamang. Sino yung mga nangangakong laban sila sa political dynasty, ngunit wala namang ginagawa para ito'y ipagbawal ng tuluyan? Mga kapatid, tayo ang pumipili sa mga tuwid. Dapat nating mapanagutan yung patuloy na paghihirap. Alam po ba ninyo, ang paghihirap ng bayan ay palala, hindi nababawasan. Bakit? Sapagkat ang bansa'y mahirap, hindi. Hindi sapagkat tayo'y dukhang bansa, kung hindi sapagkat matagal lang ito ang bansa na napakaraming magnanakaw. Mga kapatid, sabihin niyo mo, Senyor, aga naman. Uumpisa pa lang yung taon. Masisisi ba ninyo ako? Iyan ang naragay sa Ebanghelyo. Iyon ang ibig sabihin nun. Kaya yun sinulat ni San Mateo. Gusto niyang ipakadama yung kabaligtaran. Sino talaga yung bang basta't nag-aaral ng Biblia, pero hindi naman gustong tanggapin si Jesus sa kanilang buhay? Anong kwenta ng Biblia mo? Sino na yung mga makapangyarihan at mga celebrities, ngunit ang Panginoon nila ang sarili at ang kanilang pinagsasamantalahan, ang kanilang tinatapakan ay ang bayan? Ito ba'y sang-ayon sa kalooban ng Diyos? Ito ba'y nakalulugod kaya? Tayo ba'y may kinalaman dito? Meron ba tayong magagawa? Yun ang isang napakalaking bagay na kaya ko sinisimulan ngayon pa lang pag-isip-isipan. Sapagkat napakarami sa atin na nag-akala, Monsignor, wala tayong magagawa. Ganyan na yan eh. Ako hindi naniniwala na wala tayong magagawa. Malaki na ang pinagbago natin. At itong EDSA Shrine, ito'y bantayo na marami tayong magagawa. Kung hindi kayo naniniwala doon, huwag na kayong pumunta rito. Ituloy natin. Gawin ang dapat gawin. Ano ang ginawa ni Herodes? Yun ay huwag gawin. Ano ang ginawa ng mga pantas? Yung mga matalino, yung ginagamit ang isip, yun ang gayahin natin. Hanapin si Jesus. Hanapin siya. Siya'y tunay na sambahin. Siya'y iluklok sa ating mga puso, sa ating mga tahanan, sa ating buong bayan. Yung sinabi natin bago magpasko, tutuhanin natin buong taon.
Halina, Jesus. Halina dito sa Pilipinas, sa amin, sa bayan, sa pamahalaan, sa aming pong buhay. Halika, Jesus. Halika. Amen. Magsitayo po tayo. Tayo'y sumasampalataya, kaya ito'y ating pinag-uusapan. Pinasisigla ng halimbawa ng mga pantas, magharap tayo ng ating mga dulog at ganun din ang kahilingan at handog sa Panginoon habang sinasabi natin, Panginoon, gabayan mo kami ng iyong ilaw. Panginoon, gabayan mo kami ng iyong ilaw. Para sa simbahang Bagong Jerusalem, kung saan tinatawagan ng Panginoon ang lahat ng tao sa mundo, nawa, siya'y manatiling maliwanag na ganda ng pag-ibig na panglahat ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, gabayan mo kami ng iyong ilaw. Para sa Santo Papa at lahat ng mga pinunong espiritual, nawa, ang kanilang mga turo at halimbawa ay maging parang mga talang na mamagbuhay sa mga tao tungo kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, gabayan mo kami ng iyong ilaw. Para sa ating mga misyonerong nagsisikap na maghatid ng liwanag ng Kristiyanong pananampalataya sa mga di nakakakilala rito, magtagumpay nawa sila sa paglalangkap ng mga pagpapahalaga ng Ebanghelyo sa kanilang kultura. Manalangin tayo. Panginoon, gabayan mo kami ng iyong ilaw. Para sa mga kasabi ng mga BEC at mga pamayanang karismatiko, nawa, sila ay maging mga pampasigla sa ating mga parokya at sa bansa. Manalangin tayo. Panginoon, gabayan mo kami ng iyong ilaw.
Para sa bawat isa sa ating narito ngayon, nawa, sumunod tayo sa paggabay ng salita ng Diyos na ipinahahayag ng simbahan. Manalangin tayo. Nahingin natin panalangin ng ating mga pansariling kahilingan. Mga kapatid ko, sa simula ng bagong taon, ano ang inyong personal na kahilingan para sa sarili at para sa inyong pamilya? Panginoong Yesus, tulad ng Jerusalem, bumabangon kaming naghihinging sapagat sumapit na ang iyong liwanag. Matulad nawa ang aming asal sa isang talang gumagabay sa iba, tungo sa iyong nabubuhay at nagahari na walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. upang itong ating pagsamba, itong ating pananalangin ay maging kalugod sa Diyos Amang maawain. Tanggapin mo ang Panginoon, pag-aaral sa iyong mga kamay, sa pamilya at karamanan sa ating kapagulaman at sa buong sambayanan ng banal. Ama, tumayan mo po ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi na ginto, mira at insenso ang tinataglay, kung hindi ang inilalakad, inihahain at pinagsasaluhan si Jesucristo kasama mo at ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo
ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Maraming siya pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kong marapat ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon na iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya'y hindi naiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin magdingding ang kaligtan ng kadakilaan niyang di magpamaling. Kaya may isa ng mga anghel na nagpupuri sa iyong walang humpay sa kalangitan. Kami po dito sa Elsa Shrine ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Bago niya pinagtiisang busang loob na maging handog. Kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo, hinati iyon. Ibinigay sa kaniyang mga alagad at ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis na may alak. Muli nagpasalamat sa iyo at binigay yon sa mga alagad at winika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay bubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po tayo. Pagdangan natin ang pananampalataya. Sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami pinipapasalamat dahil kami yung minarapat na magtipon, sumamba ngayong araw nito sa iyong harap. Sinasamo po namin
na kami tatanggap ng katawan na dugo ni Kristo, pagpalain lahat ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong Santa Iglesia ang laganap sa buong daigdig. Busbusin mo kaming lahat sa pag-ibig at pananampalataya. Kaisa ni Francisco, naming Papa, ni Luis Antonio, naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid namin nahiplay na may pag-asang sa muling bubuhay, gayon din ng mga nauna na. Kaawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang bukas. Kaisa naman na Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal, may pagdilong nawa namin lagi ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, Ikaw ay pinupuri at pinagdarama, kaisa ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sana buong taon ganoon tayo ang tinig ng ating mga kapwa-tao ng ating bayan sa pagpupuri sa Diyos. Sana buong taon. Tayo po'y magandang tumanggap sa banal na Eucharistia sapagkat si Jesus ang tangi nating buhay. Kailangan natin siyang iluklok. Kailangan natin siyang lagi ng kaisa. Awitin natin ang turo niyang Ama namin. sa aming mga tahanan, sa aming mga pinapasukan, sa aming pong sambayanan. Ilayo mo kami sa lahat ng ligalig at karahasan at kasakiman. Samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ni Yesu Kristo, aming Manunubos. Amen.
makasalanan at mga kapabayaan. Pagbukas at tingnan mo po yung pananampalataya ng buong Santa Iglesia. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, pagbabago, kaunlaran, ayon sa ikasisya ng iyong kalooban, nabubuhay ka tagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Mga kapatid, ang tingin natin ang biyaya ng Diyos sapagkat nagawa natin ang nararapat at ngayon ang dapat ay magpatiyan tayo. Hinanap siya ng mga pantas. Tayo hindi na maghahanap. Narito siya sa banal na Eucharistia para sa atin at sa ating pamilya. Siya'y ating tanggapin, ating bigkain. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita lamang ay gagawin ako.
Magsigaling po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, paunahan mo po kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pagsalungan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Masigod po ang lahat ng aming nasalin ang panalangin ng Papa Francisco para sa jubileo ng araw. Panginoong Jesucristo, tinuruan mo kami maging maawain tulad ng Ama sa langit. At binigay na sino mang nakakakita sa iyo ay nakakakita rin sa Kanya. Ipakita mo sa amin ang iyong mukha at kami ay maliligtas. Ang iyong masinayang pagtingin ang nagpalaya kay Zaccheo at Mateo sa pagkagungon sa salapi, sa babaeng nangangalit niya at kay Magdalena sa paghahangad ng ligaya sa mga bagay na makalupa lamang. Ang nagpatangis ni Pedro matapos ng kanyang pagkakalulog at nagdala ng pangako ng paraiso sa magnanakaw na nagsisi. Itulot mo maling din namin na di na sinasabi mo sa amin ang mga salitang paligtas mo sa babaeng Samaritana. Kung pati mo lamang ang kaloob ng Diyos. Ikaw ang hayag na mukha ng mga hindi nakikita ng Diyos na pamahalas ng kanyang kapangyarihan. Higit sa lahat, sa pagpapatawad at habag. Itulong mo ang iyong simbahan ay maging hayag na mukha mo sa daigdig na ikaw ang Panginoong muling na buhay at liwanag. Niloob mo ang iyong mga tagapaglingkod ay mabalot rin ang kahinaan upang magdalang habag sa mga mamang at nagkakamali. Nawa ang lahat ng lalapit sa kanila ay madama ang pagsuyo at pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos. Isugo mo ang iyong Espiritu at italaga ang bawat isa sa amin sa pagpapadali ng langis ng paghirap upang ang jubileo ng awa ay maging isang taon ng biyaya mula sa Panginoon at ang iyong simbahan ay makapaghatid ng mabuting balita sa may hirap ng ibang musilan. Magpahayag ng paglaya sa mga bilang na inaabi at magpanumbalik ng paningin sa mga ulan. Hinihiling namin ito sa iyo, Panginoong Yesus, sa tulong ng panalangin ni Maria, Ina ng Awa. Ikaw na nabubuhay at naghahari, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsigayin po tayo. Sumainyo ang Panginoon. Ibuko kayo, tingin natin ang biyaya ng Diyos. Ama, malulunod po kaming tumayan. Sana po, ang simulang ito na kami sumasamba sa iyo, nagpupuri, nakikinig at hanggang tumalima ay maging katangian ng buong taon 2016. Panatagin mo po kami sa pananampalataya. Pukawin mo ang aming pagmamahal sa hindi lamang sa sarili, hindi lamang sa pamilya. Pagmamahal sa aming bayan na nangangailangan ng bagong pamulungan. Gabayan mo po kami ng iyong Ebanghelyo at katotohanan upang kami ay mapapanindigan sa batid namin sa ayon sa iyong kalooban. Kami po nawa ay laging maging tigib ng pasasalamat sapagat alam namin, mahal mo kami, inahahabag ang lagi sa ngalan ni Kristo ang Panginoon. Amen. Pagpalain kayo at ang inyong mga pamilya ng ating mauring Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga giligili, tayo lahat ay pinagpala, bumayo, pangatawan na natin ang kagandahang loob ng Diyos sa lahat. Salamat.